Mga Lodi, don't skip ads po tayo. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Kumusta mga Lodi, may bago tayong nobela, sana magustuhan nyo ang kwentong ito. Ito ay kwento ng isang kabataang lalaki na nagkaroon ng mahiwagang mga mata. Simulan natin ang kwento. Kabanata 161 hanggang Kabanata 170. Kabanata 161. Bumaba ang ulo ni Leng Fan sa sandaling ito, siya ay natalo, siya ay talagang natalo, dumating siya na may kay-abangan, at ang kanyang reputasyon ay malapit ng masira. Sumpa. Nang makita na ang lahat sa paligid niya ay pumupuri kay Yehan sa sandaling ito, halos pumutok ang baga ni Ning Feng. Orihinal siyang nagnanais na ipahiya si Yehan sa harap ng lahat ngayong araw, ngunit sa huli, ang mga miyembro ng kanyang pamilyang Ning ay nanahimik. Tinampol siya sa mukha, at ang mga tingin sa paligid niya ay nagbigay sa kanya ng labis na hindi komportableng pakiramdam. Hehe, kapatid Ning? Hindi ko alam kung alin ang mas maganda, ang portrait na inukit ng aking disipulo o ang pendant na inukit ng iyong disipulo na si Leng Fan. Tumingin si Zhou Mingshan kay Ning Haotian na may ngiti sa kanyang mukha. Mukhang nakita ni Ning Haotian na pinagtatawanan siya ni Zhou Mingshan noong bata pa siya. Tumingin si Ning Haotian kay Zhou Mingshan, ang ekspresyon sa kanyang mukha ay hindi na kasing kalmado at maayos tulad ng dati, at may isang uri ng lamig na kumalat sa kanyang mukha, at sinabi, Kapatid Mingshan, hindi ko mawari na ikaw ay medyo pabalik-balik, dapat ay tinanggap mo ang disipulong ito, maraming taon na ang nakararaan, di ba? Napakahusay ng mga kasanayan sa pag-ukit ni Yehan, hindi naniniwala si Ning Haotian na kamakailan lamang ay tinanggap ni Zhou Mingshan si Yehan, at ang kakayahan ni Yehan na matutunan ang pag-ukit ay napakalakas, tiyak na siya ay lihim na tinuruan ni Zhou Mingshan. Higit pa rito, ayaw ni Ning Haotian na isipin na si Yehan ay tinanggap lamang ni Zhou Mingshan kamakailan, kaya kung ang kanyang disipulo ay natalo, kahit papaano ay magkakaroon siya ng kaunting mukha. Pagkatapos ng lahat, ang oras ng pag-aaral ng pag-ukit ay magkaiba, kaya ang pagkatalo ay maiintindihan. Sumpa, talagang makapal ang iyong mukha, matandang tao. Itinaas ni First Young Master Tang ang kanyang daliri kay Ning Haotian. Paano hindi maiintindihan ni Zhou Mingshan ang kahulugan ng mga salita ni Ning Haotian? Ngumiti siya, umiling at sinabi, Kapatid Ning, nagkakamali ka, ang aking disipulo ay kilala siya sa loob ng wala pang kalahating taon, at ngayon na natapos na ang kompetisyon, Kapatid Ning, nais mo bang umupo at uminom ng isang tasa ng tsaa? Walang kailangan. Malumanay na sinabi ni Ning Haotian, ngayon, ang aking disipulo ay hindi magaling sa pag-aaral, kaya't pupunta ako upang humingi ng payo sa ibang araw. Sa ibang araw, sa tingin ko ang iyong disipulo ay hindi magkakaroon ng parehong kasanayan tulad ng disipulo ni Ginoong Zhou sa loob ng 10 taon. Biglang pumasok ang isang malamig at domineering na boses mula sa labas ng pintuan ng hotel. Nang marinig ito, ang lahat sa hotel ay tumingin sa isa't isa. Ang taong pumasok ay isang middle-aged na lalaki sa kanyang kwarantina. Ang middle-aged na lalaki ay medyo gwapo, may mataas at tuwid na figure, at mahahabang itim na buhok na umaabot sa kanyang mga balikat, ngunit siya ay kaakit-akit. Ang lahat ng tao ay nakatingin sa kanya ay dahil sa suot niyang napaka-retro na kasuotan, at may hawak siyang madilim na espada sa kanyang kamay. Ang buong tao ay nagbibigay sa mga tao ng matalim na tingin, at ang mga madidilim na mata ay nagpapidama sa mga tao na hindi sila makatingin sa isa't isa. Sumpa, sino ka? Anong karapatan mong sabihin iyan? Nang marinig ito ni Ning Feng, agad siyang nagmura sa gwapong middle-aged na lalaki. Tinawag mo akong bastardo. Lumakad ang gwapong middle-aged na lalaki sa harap ng mga tao na parang isang dragon at tigre, ang kanyang mga mata ay nakatitig ng tuwid kay Ning Feng, na nagpapalakas ng kanyang puso, na parang siya ay tinarget ng isang mabangis na hayop. Ginoong Ning, para sa iyong kapakanan, pinatawad ko ang kanyang buhay ngayon, kung may isa pang pagkakataon, patayin mo siya. Sa sandaling lumabas ang salitang, patayin, nagkaroon ng malamig na pamatak na aura sa hotel, at ang lahat ay nakaramdam ng panginginig mula sa kanilang mga paa. Ginoong Wu Fei, hindi mahigpit ang matanda sa disiplina. Umaasa akong hindi makikipagtalo si Ginoong Wu Fei sa mga nakabataan. Dadalhin ko siya. Matapos ang pagsasalita, sumulyap si Ning Haotian kay Ning Feng, lumingon at naglakad patungo sa labas ng hotel. Ang kanyang mga kamag-anak ay sumunod sa kanya, habang tinitingnan ang kanilang likuran, lihim na nagtatawanan ang lahat sa hotel. Ang mga tao mula sa pamilyang Ning ay dumating na may lakas, ngunit ngayon ay umuuwi sa pagkatalo. Isang kahihiyan ang nangyari ngayon. Matapos umalis ang mga miyembro ng pamilyang Ning, ang lahat ay medyo nagtataka tungkol sa gwapong middle-aged na lalaking bagong dumating dito.
Ang lakas ng middle-aged na lalaki ay nagpasunod kay Ning Haotian, ang hari ng stone gambling sa Hilaga, at hindi siya naglakas loob na sumuway sa kanya. Sino siya? Ginoong Joe, nahuli lang ako, pasensya na. Tumingin ang gwapong middle-aged na lalaki kay Zhou Mingshan at nagclasp ng kanyang mga kamao, na nagsabi tulad ng isang mandirigma. Ngumiti si Zhou Mingshan, walang anuman, ang mahalaga ay nakarating ka, Ginoong Joe, mataas na pagtingin mo kay Joe. Ang nangyari kanina ay nakakatawa sa iyo. Seryoso si Ginoong Wu Fei, tumingin siya kay Ye Han at sinabi, Ginoong Joe, ang iyong disipulo ay hindi pangkaraniwan. Mayroon siyang napakalaking lakas sa murang edad. Natatakot ako na sa loob ng ilang taon, ang kanyang pangalan ay tiyak na magiging sikat sa China. Nang marinig ang mga salita ni Ginoong Wu Fei, ngumiti si Ye Han, ang papuri ni Ginoong Wu Fei, mangyaring itanong ko, Ginoong Wu Fei, si Ginoong Leng Wu Fei na may espada sa 100 hakbang at mabilis na espada. Umiling si Leng Wu Fei at sinabi, mukhang nakikipag-ugnayan ka na sa bilog na iyon, at ipapadala ko sa iyo ang 4 na salita, bagong nakapasok ka lang sa Yizhe, at ngayon ay hindi ka karapat-dapat na makapasok sa bilog na iyon. Ang mga henyo ay madalas na mga kaluluwang maikli ang buhay. Umaasa akong hindi ka isa sa kanila. Salamat, Ginoong Wu Fei, sa iyong paalala. Sinabi ni Ye Han ng tapat. Kahit na medyo nakaka-offend ang mga salita ni Leng Wu Fei, totoo ito. Si Leng Wu Fei, ang ika-13 ranggo na master sa Tiger List, ang kanyang espada ay napakalakas, mas malakas pa kaysa sa mabilis na espada ni Cao Chong ng Chansunyuy. Sa loob ng 100 hakbang, kailangan lamang ni Leng Wu Fei ng isang espada upang patayin ang sinuman, kasing bilis ng kidlat. Matapos malaman ng tungkol sa Dragon at Tiger List, kumalat ang kaalaman ni Ye Han sa larangan na ito, kaya alam niya na si Leng Wu Fei ay isang master ng espada. Ngunit ang ikinagulat ni Ye Han ay si Zhou Mingshan, isang ordinaryong tao, na kayang imbitahan si Leng Wu Fei, isang dakilang Diyos. Mukhang ang lakas sa likod ng kanyang guro ay talagang malaki. May mga koneksyon si Zhou Mingshan sa mga pamilihan, opisyal, militar, at sa ilalim ng mundo. Matapos ang kompetisyon, opisyal na nagsimula ang seremonya ng pagpapaaral. Umupo si Zhou Mingshan sa unang pwesto. Si Ye Han, ang disipulo, ay nag-alok ng 1 tasa ng tsaa. Matapos ang ilang kawtaw, natapos ang seremonya ng walang labis na red tape. Inilabas ni Zhou Mingshan ang mga ito sa mga mesa sa likod ng screen, at may mga tao na may pambihirang pinagmulan. Sa ilalim ng pagpapakilala ni Zhou Mingshan, nakilala rin ni Ye Han ang mga taong ito. Ito ay isang network ng mga relasyon, koneksyon, at di mabilang na kayamanan. Huwag maliitin ang network na ito, maaaring maglaro ito ng napakalaking papel sa mga kritikal na oras. Siyempre, nang malaman nilang si Ye Han ay hindi lamang disipulo ni Zhou Mingshan, kundi pati na rin isang henyo na doktor, marami ang nagulat. Walang dapat pag-usapan pa, anong mga benepisyo ang makukuha mula sa pakikipag-ugnayan sa isang henyo na doktor, kahit na alam ito ni Leng Wu Fei, tiningnan pa niya si Ye Han ng isang beses pa. Ang mga taong nag-aaral ng martial arts ay madalas na nasasaktan, sa sandaling sila ay malubhang nasugatan, kung nais nilang gumaling, dapat silang humingi ng tulong mula sa isang doktor na may napakataas na kakayahan sa medisina. Kung kailangan mo ng anuman sa hinaharap, maaari mo akong hanapin sa Sichuan Province. Tumingin si Leng Wu Fei kay Ye Han at sinabi ng kalmado. Nang marinig ito, lumiwanag ang mga mata ni Ye Han, at umiling siya. Napaka-espesyal na magkaroon ng ugnayan kay Leng Wu Fei, isang master ng espada. Kabanata 162. Matapos ang isang piging, umalis ang lahat ng mga panauhing dumating dito, ipinauwi rin ni Ye Han sina Zhou Mingshan at Zhou Yuner sa lugar ng Jingshan Villa, ngunit nang bumalik siya, may ilang business card pa sa kanyang bulsa si Ye Han. Ye Han, maaari kang makipag-ugnayan sa mga taong iyon ng mas madalas kapag may oras ka. Alam kong hindi ka isang tahimik na master. Ilang kaaway ang iyong na-provoke. Mahina ka ng mag-isa, ngunit marami kang kaibigan. Ang relasyon, halika, sino mang gustong hawakan ka ay kailangang isaalang-alang ang mga kahihinatnan pagkatapos kang galawin. Sa loob ng bilya, sinabi ni Zhou Mingshan kay Ye Han na ang mga taong kanyang inimbitahan ngayon ay para sa pagiging disipulo ni Ye Han, ngunit mga disipulo na sila ngayon. Natatakot ako na siya ay magiging manugang sa hinaharap, kaya't natural na kailangan niyang mag-alala ng higit pa. Guro, naiintindihan ko ang iyong mga intensyon. Same time na tumango si Ye Han. Bukod sa pagiging natutuwa, iginagalang din niya ang matandang lalaking ito na buong puso siyang tinulungan. Tumango si Zhou Mingshan, at biglang sinabi, sa pamamagitan ng paraan, paano mo nalaman ang mga kasanayan sa pag-aalaga sa bahay ng matandang lalaking iyon na si Ning Haotian? Kailan mo ito lihim na natutunan?
Nang marinig ang mga salita ni Zhou Mingshan, ngumiti si Ye Han at sinabi, Guro, kung sasabihin kong lihim na natutunan ito ni Leng Fan nang siya ay nag-uukit, paniniwalaan mo ba ako? Sabi nga, tiningnan ni Zhou Mingshan si Ye Han na parang isang halimaw, at sa sobrang ikli ng panahon, lihim niyang natutunan ang mga kasanayan sa pag-aalaga sa bahay ni Ning Haotian. Ang antas ng pang-aakit na ito ay maaari lamang magpasok at magpatahimik kay Zhou Mingshan. Ang sinabi ni Ye Han, siyempre, pinaniwalaan ito ni Zhou Mingshan, ngunit ang ganoong talento ni Ye Han sa pag-ukit ay nagpalakas ng loob ni Zhou Mingshan na turuan ng maayos si Ye Han, marahil ay tuturuan niya ang mga hinaharap na master ng pag-ukit sa mundo. Nanatili si Ye Han sa villa ni Zhou Yuner hanggang alas 5 ng hapon bago umuwi. Kahit na medyo nag-aalangan si Zhou Yuner na iwanan si Ye Han, lalo na matapos ibigay sa kanya ni Ye Han ang kanyang gawaing portrait bilang regalo, gusto lang niyang magsaya kasama si Ye Han. Ayaw niyang ipahayag ang kanyang damdamin, ngunit narito rin si Zhou Mingshan, kaya't hindi siya naglakas loob na magpakita ng sobra. Siyempre, bago umalis si Ye Han, hiniling din sa kanya ni Zhou Mingshan na maglaan ng oras pagkatapos niyang matapos ang kanyang mga gawain sa nakaraang ilang araw upang formal na turuan siya ng sining ng pag-ukit. Matapos umalis sa villa ni Zhou Yuner, bumalik si Ye Han sa bahay, dahil nagluto na si Ye Qing at ang iba pa ng isang mesa ng masasarap na pagkain sa bahay, wala nang ibang paraan, nangako na sila sa kanilang kapatid kahapon, si Ye Han ay maaari lamang magmadaling umuwi at walang oras upang samahan si Zhou Yuner. Ang hapunan ay napakayaman. Makikita na nagsikap ng husto si Ye Qing para sa pagkain ito. Para sa isang malaking kaganapan tulad ng pagiging disipulo ng kanyang nakababatang kapatid, syempre ay magluluto si Ye Qing ng masarap na pagkain upang ipagdiwang. Tinawagan pa ni Ye Han si Sun Bumiye upang pumunta rito, ang matanda at ang bata ay nag-inom sa isa't isa. Matapos uminom at kumain, napakagabi na. Umalis si Sun Bumiye na may mukha ng pagkalasing. Matapos magising at uminom si Ye Han, bumalik din siya sa silid at nagsimulang magsanay. Kaya't lumipas ang gabi. Maaga nang nagising si Ye Han kinabukasan. Natapos na ang usapin ng pagiging disipulo at magsisimula na siyang magbukas ng klinika. Kaya, matapos magsanay ng espada sa bakuran sa loob ng isang oras, nagmaneho si Ye Han palabas. Si Lin Bongo at Yang Master Tang ay nag-aasikaso sa pagbubukas ng negosyo kamakailan, kaya't syempre ay pupunta si Ye Han sa kanila upang tanungin ang proseso, at pagkatapos ay pumili ng isang masayang araw. Gayunpaman, hindi nagtagal matapos umalis si Ye Han sa bahay, tumunog ang kanyang telepono. Tumingin si Ye Han na nagmamaneho sa pangalan sa caller ID at bahagyang ngumiti. Agad niyang sinagot ang telepono, ngunit matapos sagutin ni Ye Han ang telepono, isang nag-aalalang boses ang narinig mula sa kabilang linya, Ye Han, nakakahiya, ang kayamanan ng tindahan ng ating pamilya ay ninakaw. Nang marinig ito, hininto ni Ye Han ang sasakyan, kumunot ang noo, at sinabi, Yuner, huwag kang mag-alala, dahan-dahan lang magsalita, ano ba ang nangyari? Nang marinig ang boses ni Ye Han, dahan-dahang kumalma si Zhou Yuner, at sinabi, kagabi lang, may nagnakaw ng Phoenix Spreading Wings mula sa aming tindahan, at lahat ng uri ng seguro ay ganap na nawasak, at ang responsibilidad ng lahat ng mga tauhang nagbabantay sa mga umaatake ay napatay din, at ngayon ay inaasikaso ito ng pulis dito. Ye Han, ano ang dapat nating gawin ngayon? Nag-init ang mukha ni Ye Han, at may nagnakaw talaga ng kanyang mga gamit, at ang halaga ng Phoenix Spreading Wings na iyon ay mas mataas kaysa sa Toad with Pearl. Yuner, pupunta ako sa inyo kaagad, at pag-uusapan natin ang ibang bagay mamaya. Matapos sabihin ito, agad na nagmaneho si Ye Han patungo sa kumpanya ni Zhou Yuner, napakabilis ng pagmamaneho. 10 minuto ang lumipas, nakarating na si Ye Han sa kumpanya ni Zhou Yuner. Sa sandaling ito, may ilang mga sasakyan ng pulis na nakapark sa labas ng kumpanya. Patuloy na pumapasok at lumalabas ang mga pulis mula sa gate ng kumpanya. Ipinarada ni Ye Han ang sasakyan sa likod ng isang tiyak na lugar, si Mo Shu ay naglakad patungo sa kanya, nakakunot ang noo ng babae, makikita na ang pagkawala ng kayamanan ng tindahan ay may malaking epekto sa kumpanya. Kumusta na? Tanong ni Ye Han kay Mo Shu nang makababa siya sa sasakyan. Umiling si Mo Shu at sinabi, hindi maganda ang sitwasyon. Ang buong security system ng vault ay nawasak, at walang naiwang bakas ang magnanakaw. Ngayon ay wala ng bakas ang pulis. Propesyonal ang magnanakaw. Nang marinig ito, kumunot ang noo ni Ye Han, at pumasok siya sa kumpanya kasama si Mo Shu na may malamig na mukha. Ang vault ng alahas ni Joe ay nasa ikatlong palapag. Ang palapag na ito ay hindi ginagamit para sa trabaho sa opisina, at mayroong malakas na security system. Ang vault na ito ay maaari lamang pasukan ni Zhou Yuner.
Sumakay sa elevator patungo sa ikatlong palapag, nakita ni Yehan ang 7 o 8 pulis sa palapag na ito na nag-iimbestiga. Naroroon din si Yan Lingjiao, at siya ang namamahala sa kaso sa ngayon, habang may 2 tao pa na nakasuot ng damit sa sahig. Nakikipag-usap si Jo Yuner kay Yan Lingjiao tungkol sa bangkay sa security clothing. Nang makita na papalapit si Yehan, dahan-dahang huminahon ang kunot ng noo ni Jo Yuner. Hanggat narito si Yehan, naramdaman niyang walang magiging problema. Darating si Yehan, at inaasahan na ni Yan Lingjiao, kaya't hindi siya nagtaka. Lumapit si Yehan at sinabi, "Yuner, police officer yan, mayroon ba kayong mga bagong natuklasan?" Umiling si Jo Yuner, at sinabi, "Napakatalino ng magnanakaw, walang naiwang bakas, at hindi magawa ng officer yan at ang iba pa ang anumang bagay sa loob ng ilang sandali." Sinabi ni Yan Lingjiao, hindi ibig sabihin na walang naiwang mga bakas. Ang 2 bangkay ay pinatay ng isang suntok lamang. Makikita na ang taong nagnakaw ay isang taong may mataas na lakas, at ang paraan ng pagpatay ay napakasama, direktang binasag ang mga puso ng 2 taong ito. Sinulyapan ni Yehan ang 2 bangkay at sinabi, "Bukod sa jadeite na iyon, may nawala pa ba?" Sumagot si Jo Yuner, "Wala, ito ang vault kung saan ko itinatago ang mga kayamanan. Kung wala ang aking mga fingerprint, hindi ako makakapasok, at kahit napilitin kong pumasok, ang infrared system ay automatikong mag-a-alarm." Ang isang malaking bilang ng mga kayamanan ng aming Zeus Jewelry ay nakaimbak dito, maliban sa piraso ng natural na jadeite, wala sa ibang mamahaling gamit ang nawawala. Tumingin si Yehan sa nasirang titanium alloy gate at sinabi, mukhang ang mga magnanakaw ay direktang nagpunta para sa natural na jadeite. Matapos ang pagsasalita, direktang naglakad si Yehan patungo sa nasirang titanium alloy gate. Ang gate na ito ay 2 metro ang taas at may kapal na higit sa 10 sentimetro. Sinabi ni Yan Lingjiao, pangunahing conclusion ay ang pintuang ito ay nawasak mula sa labas gamit ang isang malakas na puwersa, at ang tao ay hindi hinawakan ang infrared alarm system sa loob pagkatapos masira ang pinto, at sinira rin ang monitoring system. Ang mga taong nasa oras na iyon ay hindi mga ordinaryong tao. Sumang-ayon si Yehan sa pahayag na ito, maaari niyang basagin ang mga puso ng mga security guard, at sa parehong oras, malakas na sirain ang titanium alloy gate nang hindi hinahawakan ang infrared alarm system, at sinira rin ang monitoring system, hindi bababa sa lakas ng taong ito ay hindi mas mababa sa kanya. Kabanata 163. Tinitingnan ng wasak na gate, nagsimulang gamitin ni Yehan ang yin yang eye. Ang kaliwang mata at kanang mata ay sabay na binuksan, na nagpapahintulot sa kanya na makita ang nangyari sa nakaraan sa pamamagitan ng ilang mga bagay. Kahit na ito ay maikli, sapat na ito. Matapos buksan ni Yehan ang yin yang dharma eye, 2 lalaki ang lumapit sa titanium alloy gate sa kanyang isipan, at pagkatapos ay ngumiti ng malamig ang isa sa mga lalaking may mahabang buhok, at sabay na naglabas ng 2 kamao, ang nakakatakot na puwersa ay sumabog sa titanium alloy gate. Sa susunod na sandali, ang matigas na titanium alloy door ay direktang binasag. Tiningnan ni Yehan ang 2 taong ito, unti-unting naging malamig ang kanyang mukha, at pansamantalang napagpasyahan niya na ang 2 taong ito ay tiyak na mga eksperto na nasa parehong antas niya, at para sa isang piraso ng natural na esmeralda, ang 2 eksperto ay lumabas ng magkasama. Ang mga mukha ng 2 taong ito ay unti-unting lumitaw sa isipan ni Yehan, nagiging mas malinaw, hanggang sa ang mga mukha ng 2 taong ito ay nakaukit na sa kanyang isipan. Isinara ni Yehan ang kanyang yin-yang eyes, tumayo at humarap kay Jo Yuner. Sinabi, "Yuner, hanapin mo ako ng isang tahimik na silid, at dalhan mo ako ng panulat at papel." Nang marinig ang kahilingan ni Yehan, medyo nagulat ang mga babae. Ano ang gusto ni Yehan sa mga bagay na ito sa pinangyarihan ng krimen? Ngunit hindi tinanong ni Jo Yuner kung bakit, dinala niya si Yehan sa kanyang opisina ng diretso, nakahanap ng papel at panulat, at lumabas sa opisina. Umupo si Yehan sa sopa, sinusubukan niyang alalahanin ang mga mukha ng 2 tao sa kanyang isipan, at pagkatapos ay nagsimulang gumuhit, unti-unting iginuhit ang mga mukha ng 2 tao sa puting papel. Matapos lumipas ang 1 oras, natapos na ni Yehan ang mga portrait ng 2 taong ito, at ang mga ito ay parang buhay. Matapos gawin ang lahat ng ito, dinala ni Yehan ang mga portrait ng 2 tao sa ikatlong palapag, at nakita si Yan Lingjiao, ang 2 taong ito ang mga mastermind ng pagnanakaw ng Esmeralda, at ang iyong sistema ng pulis ay dapat na makahanap ng kanilang personal na data. Huwag mo akong tanungin kung bakit alam kong sila ang 2 taong ito, hindi ko masasagot. Tiningnan niya si Yan Lingjiao na malapit ng magtanong, hinarang siya ni Yehan ng isang pangungusap, at kinuha ang portrait na ibinigay ni Yehan,
sinabi ni Yan Lingjiao, okay, naniniwala ako sa iyo, Xiao Li, pumunta ka at suriin ang impormasyon ng 2 taong ito, at suriin din kung mayroon bang bakas ng 2 taong ito sa Shanghai City kamakailan. Opo, Kapitan. Kinuha ng pulis na si Xiao Li ang portrait at umalis. Tumingin si Yehan kay Zhou Yuner at sinabi, huwag kang masyadong mag-alala, walang sino man ang makakakuha ng sa atin, ang magagawa natin ngayon ay maghintay ng balita. Oo. Tumango si Zhou Yuner, at pagkatapos ay dinala niya sina Yehan at Yan Lingjiao sa kanyang opisina, hanggat pinapanood ni Mo Shu ang mga bagay sa ikatlong palapag. Hindi nagtagal, at pagkalipas ng 1 oras, dumating ang balita mula sa istasyon ng pulis. Matapos sagutin ang telepono, tiningnan ni Yan Lingjiao si Yehan na parang nakakita ng isang halimaw. Officer Yan, kahit na alam kong gwapo ako, hindi mo kailangang titigan ako ng ganyan sa harap ng aking asawa, sabihin mo sa akin, anong magandang balita ang mayroon ka. Sumandal si Yehan sa sopa at tumingin kay Yan Lingjiao, bahagyang ngumiti, at nang marinig ito, agad siyang binigyan ni Zhou Yuner ng isang walang malay na tingin. Sinabi ni Yan Lingjiao, natagpuan na ang portrait na ibinigay mo. Ang 2 taong ito ay tinatawag na Black Crow at Iron Leg. Sila ay 2 walang awa na tao mula sa ilalim ng mundo sa silangang China. Sila ay kabilang sa isang organisasyon na tinatawag na Sushutang. Napakamalakas nila, ang mga ordinaryong puwersa ng pulis ay hindi makakaharap sa kanila, at natagpuan natin sa pamamagitan ng road monitoring system na ang 2 taong ito ay lumitaw malapit sa Zeus Jewelry Company. Pansamantalang napagpasyahan na ang kasong ito ay maaaring ginawa ng mga ito, ngunit ang kanilang mga motibo ay hindi pa natutukoy. Gusto kong malaman ang kasalukuyang lokasyon ng 2 sa kanila, mahahanap mo ba ito? Direktang tinanong ni Yehan, syempre alam niyang ang 2 taong ito ang gumawa nito, ang gusto niyang malaman ngayon ay kung nasaan ang 2, hanggat alam niya ito, gagamitin niya ang kanyang sariling paraan upang malutas ang kasalukuyang posisyon ng 2. Nang marinig ang mga salita ni Yehan, kumunot ang noo ni Yan Lingjiao, at sinabi, medyo mahirap. Maraming road monitoring system sa Shanghai City. Maaaring mahirap malaman kung nasaan ang 2 taong ito sa loob ng maikling panahon. Kailangan namin ng ilang oras, at kailangan kong iulat ang bagay na ito at maghintay ng desisyon mula sa itaas. Kinulat ni Yehan ang kanyang mga labi at sinabi, Officer Yan, ito ay isang kaso ng pagpatay at pagnanakaw. Kapag iniulat mo ito, natatakot akong ang 2 taong ito ay umalis na sa Shanghai City. Kalimutan mo na, gagawin ko na lang ito. Matapos ang pagsasalita, tumayo si Yehan at umalis sa opisina. Ikaw. Binigyan ni Yan Lingjiao si Yehan ng malamig na tingin, malamig na umungol, at nagpaumanhin si Zhou Yuner, Officer Yan, pasensya na, ganyan lang talaga siya, huwag mo nang pansinin. Umiling si Yan Ling. Hindi ito ang unang pagkakataon na nakilala niya si Yehan, paano niya hindi malalaman ang ugali ng lalaking ito. Matapos umalis si Yehan sa kumpanya ni Zhou Yuner, tinawagan niya ang numero ng telepono ni Tang Haibin. Sa sandaling nakakonekta ang telepono, narinig ang boses ni Tang Haibin, Hanzi, ano ba ang problema, ano ang gusto mong gawin ko? Sinabi ni Yehan habang nagmamaneho, nasaan ka ngayon? Gusto kong makita ang iyong matanda. Ubos na ang oras, ninakaw ang ligtas ni Yuner kagabi, upang makita ang mga bakas ng 2 taong iyon sa lalong madaling panahon, maaari lamang pumili si Yehan na makipagkita kay Tang Jiangguo, at pagkatapos ay makipag-usap sa kanya bilang isang miyembro ng Security Bureau. Si Tang Jiangguo ang mayor ng Shanghai City, at ang matanda ni Tang Haibin, pinagkakatiwalaan pa rin siya ni Yehan. Nang marinig ni Tang Haibin ang mga salita ni Yehan, agad siyang nakaramdam ng kakaiba, at sinabi, Hanzi, pumunta ka sa City Hall ngayon, at makikita-kita roon sa loob ng 5 minuto. Okay. Ibinaba ni Yehan ang telepono at nagmaneho ng diretso sa compound ng Shanghai City Government. 10 minuto ang lumipas, nakarating si Yehan sa compound ng City Hall. Naghihintay na siya rito si Tang Haibin. Nang makita na bumaba si Yehan sa sasakyan at papalapit, itinapon ni Tang Haibin ang kanyang pinag-initan na sigarilyo, lumapit at nagtanong, Hanzi, ikaw na bata. Ano ang kailangan mo upang makita ang aking matanda? Binato siya ni Yehan ng isang sigarilyo, nagsindi ng isa para sa kanyang sarili, at sinabi, ninakaw ang ligtas ni Yuner kagabi, at ang piraso ng natural na jade ay ninakaw. Kailangan kong makipagkita sa iyong matanda upang pag-usapan ng isang bagay. Halika, pumasok tayo at pag-usapan natin ito mamaya. Nang marinig ito ni Tang Haibin, agad niyang itinapon ang pinag-initan na sigarilyo, at malakas na tinapakan ito, sumpa, may mga taong nang ahas pa ring magnakaw ng iyong mga gamit sa Shanghai City,
Halika, Hanzi, kahit na hindi mo hihilingin sa aking matanda ang bagay na ito, tutulungan kita na hanapin ang bastardo na ito na nangahas na mag-break ground sa ulo ni Taisoy. Pagkatapos ng lahat, direktang pumasok ang dalawa sa City Hall upang makipagkita sa mayor. Mahirap makakita ng walang appointment ng maaga, ngunit dahil nasa unahan si Tang Haibin, na-save ang lahat ng mga prosesong ito. Bukod dito, bago dumating, tinawagan na ni Tang Haibin si Tang Jiangguo, at sa pamumuno ni Tang Haibin, dumating ang dalawa sa opisina ng mayor, kumatok sa pinto, at isang malalim na boses ang narinig mula sa loob, "Pumasok ka." Binuksan ni Tang Haibin ang pinto at pumasok, at walang pakundangang sinabi, "Matanda, ano ang ginagawa mo?" Nang marinig ito, isang middle-aged na lalaki na nakaupo sa isang sopa ay sumulyap sa kanya. Ang middle-aged na lalaki ay may makapal na kilay at malalaking mata na naglalabas ng hangin ng isang sundalo sa buong katawan niya. Nakasuot siya ng isang pares ng pantalon at puting kamiseta. "Ikaw na anak ng isang babae, sa tingin ko ay nangangati ka at walang modo. Hindi mo ba nakita na narito ang iyong tiyo Wang?" Nang marinig ito, napagtanto ni Yehan at Tang Haibin na si Wang Aiman, kalihim ng Municipal Party Committee, ay nakaupo sa tapat ni Tang Jiangguo. Nang makita na dumating din si Yehan, agad na lumapit si Wang Aiman at nakipagkamay at sinabi na may ngiti, "Dr. Ye, narito ka rin." Mangyaring umupo. Kabanata 164. Hehe. Salamat, kalihim Wang. Umupo si Yehan sa sopa na may ngiti, at pagkatapos ay tumingin siya sa Maringal na si Tang Jiangguo at sinabi, "Mayor Tang, ako si Yehan, at narito ako ngayon, kaya't patawarin mo ako sa aking pagiging mapangahas. Kahit na matagal na naming kilala si Tang Haibin, ito ang unang pagkakataon na nagkita sina Tang Jiangguo at Yehan." Ngumiti si Tang Jiangguo at sinabi, "Okay, ikaw at si Haibin ay magkaibigan, kaya huwag kang magiging kakaiba, tawagin mo akong Tiyo Tang." "Yehan, mayroon ka bang anumang kahirapan sa paghahanap sa akin ngayon?" Tumango si Yehan, at pagkatapos ay sumulyap siya kay Wang Aiman at Tang Haibin, nag-isip sandali at sinabi, "Haibin, lumabas ka muna, babalik ako sa iyo mamaya." Nang marinig ito ni Tang Haibin, gusto niyang magsabi ng isang bagay, ngunit binigyan siya ni Tang Jiangguo ng isang masamang tingin, kaya't lumabas siya ng opisina ng masunurin. Nang makita na umalis si Tang Haibin, sinabi ni Tang Jiangguo, "Yehan, maaari mo nang sabihin, hanggat hindi ito lumalabag sa estado. Sa ilalim ng legal na sitwasyon, matutulungan kita hanggat maaari, ngunit tiyak na hindi kita tutulungan kung wala akong magagawa dahil sa mga pangit na salita ng aking tiyuhin." Ngumiti si Yehan at sinabi, "Tiyak na hindi ako magiging mahirap sa Tiyo Tang." Agad na sinabi ni Yehan ang nangyari sa kumpanya ni Zhou Yuner. Malamang na hindi alam ni Tang Jiangguo at Wang Aiman ang kasong iyon ngayon. Matapos marinig ang mga salita ni Yehan, agad na nagalit si Wang Aiman, "Walang batas, Divine Dr. Ye, huwag kang mag-alala, kahit na hindi mo ako tanungin tungkol sa bagay na ito, tutulungan ka namin ni Old Tang. Kung nangahas kang pumatay at magnakaw ng ari-arian sa Shanghai City, talagang hindi mo pinapansin ang batas, ang mga ganitong tao ay dapat na parusahan ng husto." Sinabi rin ni Tang Jiangguo, "Yehan, kung ganoon ang kaso, huwag kang mag-alala, tiyak na mahahanap natin ang mamamatay ng sa lalong madaling panahon. Ito rin ang tungkulin natin bilang mga magulang at opisyal." Umiling si Yehan at sinabi, "Tiyo Tang, kalihim Wang, sa tingin ko malalaman ko ang kinaroroonan ng 2 taong ito ngayon." Huli na, kung ang 2 taong ito ay umalis na sa Shanghai City, mahirap silang hanapin. Gusto kong mag-utos ka sa mga tao sa ibaba. Sa iyong utos, sa tingin ko gagawin ng mga tao sa ibaba ang kanilang tungkulin. Bukod dito, ang 2 iyon ay hindi mga ordinaryong tao, at hindi sila makakaharap ng mga ordinaryong puwersa ng pulis. Sa makatuwid, gusto kong maistasyon sa hukbo sa paligid ng Shanghai City na makisali. Immobilize ang hukbo. Nang marinig ang mga salita ni Yehan, nagulat sina Tang Jiangguo at Wang Aiman. Walang espesyal na utos, kahit na may karapatan sila, hindi nila ito magagawa. Parang nakikita ang kahihiyan sa mga mukha ni Tang Jiangguo at Wang Aiman, kumuha si Yehan ng isang dokumento mula sa kanyang bulsa at inilagay ito sa harap nila, at sinabi, "Alam kong mahihirapan kayong dalawa, ngunit gamit ang bagay na ito, dapat madali ang ilang bagay." Kinuha ni Tang Jiangguo ang sertipiko na may pagdududa at binasa ito. Matapos basahin ito, tiningnan niya si Yehan na may gulat. Nang makita ang ekspresyon ni Tang Jiangguo, kinuha rin ni Wang Aiman ang sertipiko at tiningnan ito, at agad siyang tumawa, "Dr. Ye, hindi ko inaasahan na mayroon kang ganitong antas ng pagkakakilanlan, at gamit ang sertipikong ito, ang bagay ng pag-mobilize ng hukbo ay magiging mas madali."
Tiningnan ng malalim ni Tang Jiangguo si Yehan at sinabi, kung ganoon ang kaso, mabuti, walang masama sa atin dito. Tungkulin din nating makipagtulungan sa pambansang lihim na serbisyo sa paghawak sa kaso. Inilagay ni Yehan ang kanyang ID at sinabi na may ngiti, sana'y panatilihin itong lihim para sa akin ni Tio Tang at Kalihim Wang. Bukod sa inyong dalawa, hindi dapat malaman ng ibang tao ang aking pagkakakilanlan. Tumanggaw sina Tang Jiangguo at Wang Yiman. Matapos umalis sa compound ng city government, mas nakarelax si Yehan. Sa tulong ni Tang Jiangguo at ng iba pa, sa ilalim ng pakikipagtulungan ng Shanghai City Police System at maging ng military system, hanggat hindi pa umalis ang 2 taong iyon sa Shanghai City, naniniwala si Yehan na hindi na kailangang. Gaano katagal bago makuha ang 2 taong ito? Napakalaki ng kapangyarihan ng bansa, at walang sino man ang makakapigil dito kapag seryoso ang sitwasyon. Gayunpaman, ang ganitong uri ng insidente ay nagpainis din kay Yehan. Orihinal niyang nais maghintay na matapos ang pagiging disipulo at matapos ang pagbubukas ng klinika, ngunit ngayon mukhang kailangang maayos ang bagay na ito bago niya magawa ang ibang bagay. Ang piraso ng Phoenix Spreading Wings ay mas mahalaga pa kaysa sa Toad Hanzo, at ang halaga nito ay hindi bababa sa 15 bilyon. Paano ba makakapayag si Yehan na magnakaw ng ganito, at higit sa lahat, ito ay ang regalo niya kay Joe Yuner. Ang hinaharap na pag-unlad ng alahas ni Joe ay kailangan pa rin ng piraso ng natural na jade na ito upang mailagay dito. Nagmaneho si Yehan pabalik sa kumpanya ni Joe Yuner, sumunod din si Tang Haibin dahil wala siyang gagawin sa bahay. Hanzi, ano ang pinag-usapan niyo lang ng aking matanda? Nakakaramdam ng pangangati si Tang Haibin tungkol sa pinag-usapan ni Yehan at Tang Jiangguo kanina, kaya't hindi niya napigil ang tanungin si Yehan, at sumulyap sa kanya si Yehan, sinabi, Haibin, hindi ko sinasadyang itago sa iyo ang ilang bagay, ngunit may ilang bagay na hindi mo pa alam sa ngayon. Ikaw ang aking kapatid, kaya sasabihin ko sa iyo ang dapat kong sabihin sa iyo. Tumanggaw si Tang Haibin, at hindi na niya ipinagpatuloy ang pag-iisip tungkol sa mga bagay na iyon sa kanyang puso. Dumating ang dalawa sa opisina ni Joe Yuner, ngunit umalis na si Yan Lingjiao. Sa opisina ni Joe Yuner, bukod kina Joe Yuner at Mo Shu, narito rin si Zhou Mingshan, nangyari ang isang malaking bagay sa kumpanya ng kanyang apo, syempre gusto niyang pumunta at tingnan. Guro, bakit ka narito? Nang makapasok si Yehan, nakita niya si Zhou Mingshan. Sinabi ni Zhou Mingshan, nangyari ang isang malaking bagay sa kumpanya ni Yuner, hindi ba ako pupunta? Yehan, kumusta na ang sitwasyon? Umupo si Yehan sa tabi ni Joe Yuner, tinapik ang kanyang kamay, sinenyasan siyang mag-relax, at sinabi, Guro, huwag kang mag-alala, ang Shanghai City Police System at Military System ay magkakasamang hahawak sa insidenteng ito. Sa ilalim ng investigasyon ng malaking sistema ng pagpapatupad ng batas, sa tingin ko hindi magtatagal bago malaman ang mamamatay. Kalokohan, humingi ka ba ng tulong sa isang tao na gumawa ng isang bagay na lumalabag sa disiplina? Ipinasok mo pa nga ang hukbo dito. Matapos marinig ang mga salita ni Yehan, agad siyang sinulyapan ni Zhou Mingshan. Kapag nakikitungo sa hukbo, hindi ka maaaring lumampas sa linya sa anumang bagay. Kapag nahuli ka ng iba, magiging napakahirap. Ngumiti si Yehan at sinabi, Guro, sa tingin mo ba mukhang ganoon akong tao? Huwag kang mag-alala, ginawa ko ito sa pamamagitan ng mga formal na channel. Kung hindi ka naniniwala sa akin, maaari mong tawagan ang matandang lalaki na si Haibin at tanungin. Hoy, Lolo Joe? Totoo ang sinabi ni Hanzi, huwag kang mag-alala, hindi ba naiintindihan mo ang ugali ng aking matanda? Mahirap pa ring patayin siya. Tumawa si Tang Haibin mula sa gilid. Nang marinig ito, sumumpa si Zhou Mingshan na may ngiti, at sinabi, ikaw na bata, nagsasalita ka ba ng ganyan tungkol sa iyong matanda? Ngunit dahil nakialam na si Tang Jiangguo, hindi na mag-aalala si Zhou Mingshan tungkol sa anumang bagay. Pagkatapos, uminom ng tsaa ang lahat sa opisina at naghintay ng balita. Gayunpaman, sa panahong ito, napansin ni Yehan na nakatitig si Tang Haibin kay Mo Shu sa lahat ng oras, at medyo awkward siya. Ang pagtuklas na ito ay kamangha-mangha. Nagulat ng bahagya si Yehan. Simula nang makilala niya ang lalaking ito, palagi siyang isang matapang na master. Kailan niya ba siya nakitang nahihiya? Kabanata 165. Bakit, nagkagusto ka ba sa kanya? Sipa ni Yehan ang lalaki mula sa ibaba gamit ang kanyang paa, kumunot ang kanyang mga mata at ngumiti. Sumpa, magiging impotent ka kung hindi mo sasabihin sa akin. Namula ang mukha niyang Master Tang, at nang makita siyang namumula, agad na tumawa si Yehan. Mukhang nakilala na ng lalaking ito ang tunay na pag-ibig, ngunit makukuha ba niya ito?
Depende rin ito sa kakayahan ng lalaking ito, medyo iceberg din ang babaeng ito na si Mo Shun na hindi nagpapakita ng interes sa iba. Gayunpaman, habang umiinom ng tsaa at nagkukwentuhan sina Yehan at ang iba pa, ang sistema ng pulis at military system ng Shanghai City ay nasa buong operasyon, mahigpit na sinusuri ang road monitoring system ng Shanghai City. Ang Shanghai City ay isang internasyonal na metropolis, at mayroong higit sa 10,000 mga monitoring point sa buong lungsod, isang malaking trabaho ang paghahanap ng 2 tao mula sa kanila. Ngunit gaya ng kasabihan, kung saan may presyon, mayroon ding motibasyon, sa ilalim ng presyon ni Tang Jiangguo at Wang Yiman. Sa wakas, nang hapon na, dumating ang balita. Tumunog ang cellphone ni Yehan, at nang buksan niya ito, isang babaeng nagngangalang Yan Lingjiao ang tumawag sa kanya. "Officer Yan, kumusta na? May balita ba?" tanong ni Yehan. Sa kabilang dulo ng telepono, tinitigan ni Yan Lingjiao ang 12-dosenang surveillance computer sa harap niya, at sinabi, "Oo, ipinakikita ng surveillance na ang 2 taong iyon ay lumitaw sa YN Road alas 4 ng madaling araw ngayon, at sa wakas ay nawala sa isang courtyard house. Ayon sa aming investigasyon, ang courtyard house na iyon ay ang sangay ng susyutang sa Shanghai City, at handa nang sumugod ang aming mga tao doon." Nang marinig ito, ang mga sulok ng bibig ni Yehan ay nag-arko ng malamig, at sinabi, "Salamat, Officer Yan, ililibre kita ng hapunan kapag may oras ako, ngunit ang 2 iyon ay mga master, mangyaring huwag kumilos ng padalos-dalos hanggang sa dumating ako. Sabihin mo ulit." Matapos magsalita, ibinaba ni Yehan ang telepono. "Yehan, may balita ba?" tanong ni Zhou Mingshan. "Oo, guro." Tumayo si Yehan at sinabi, "Natagpuan na ang kinaroroonan ng 2 taong iyon, ngunit mga master sila, kailangan kong pumunta at tingnan ng personal, maghintay ka lang dito ng balita." Nang marinig ang mga salita ni Yehan, tumayo si Zhou Yuner at hinawakan ang kanyang kamay at sinabi, "Mag-ingat ka sa iyong sarili, mas gugustuhin kung wala ang piraso ng natural na jade kaysa mangyari ang anumang bagay sa iyo." Hinalikan ni Yehan ang kanyang noo, "Huwag kang mag-alala." Umalis si Yehan sa kumpanya ni Zhou Yuner, ngunit sa halip na pumunta sa sangay ng Blood Hand Hall, bumalik siya sa bahay at kinuha ang Longquan Sword. Blood Hand Hall? Narinig na niya ang pangalan ng ilalim ng mundo, sa silangang China, ang susyutang na ito ay masasabing nagtatakip sa langit gamit ang isang kamay, na may malaking kapangyarihan at maraming mga master. Gayunpaman, hindi maglakas loob si Yehan na salakayin sila dahil dito, paano ba siya makakatulog nang hindi nabubuwis ang kanyang mga ninakaw? Siyempre, alam din ni Yehan na sa kanyang kakayahan, hindi niya kayang labanan ang Bloody Handhole sa ngayon, kaya't dinala niya ang hukbo. Gamit ang relasyon na ito, kahit na gusto siyang galawin ng susyutang, hindi sila maglakas loob na pumunta rito ng may malaking ingay. Siyempre, nang makarating siya sa bahay, bukod sa pagkuha ng Longquan Sword, tinawagan din ni Yehan si Sun Bumi, isang nangungunang manlalaro sa listahan. Nang marinig na may paligsahan sa pagitan ng mga eksperto, agad na pumayag si Sun Bumi. Siya ay isang martial idiot at nagsasanay siya ng marksmanship buong araw. Maaari nitong mapabuti ang kanyang lakas, ngunit ang pakikipaglaban sa isang master ay maaaring gawing mas mabilis ang kanyang pag-unlad. Nagmaneho si Yehan ng diretso sa YN Road. Ang YN Road ay kabilang sa mga suburb ng Shanghai City. Maraming mga pribadong bahay at maraming mga pabrika ang itinayo dito. Ang sangay ng susyutang ay nakatago sa isang courtyard house sa YN Road. Ngunit nang makarating siya rito, biglang narinig ni Yehan ang malakas na putok ng baril. Hindi maganda, mukhang naglalaban na ang mga tao mula sa susyutang kasama sina Yan Lingjiao at ang iba pa. Nang maisip ito, agad na hininto ni Yehan ang sasakyan, at pagkatapos ay kasama si Sun Bumi, nagbaril sila patungo sa lugar na parang isang ipu-ipu, kung saan nagmula ang mga putok ng baril. Hindi nagtagal, nakarating sina Yehan at Sun Bumi sa labas ng mga bahay kung saan nagaganap ang palitan ng apoy. Ang mga tao sa paligid ay na-evacuate ng maaga. Sa sandaling ito, daan-daang mga pulis militar ang nakapalibot sa lugar. Sunod-sunod na alon, ngunit gaano man kalakas ang apoy, daan-daang mga sundalo at pulis ay hindi nakapasok sa gate ng courtyard na ito, at 5 o 6 na tao ang napatay. May isang grupo ng mga master ng malamig na armas, makapangyarihan, at nag-storming na sila sa loob ng 10 minuto. Pinatay ang ilang tao, ngunit hindi pa rin nakapasok. Matapos makarating si Yehan dito at makita ang sitwasyong ito, agad siyang nagalit, "Bakit hindi nakikinig sa akin ang babaeng ito na may malalaking dibdib at walang utak? Senior, sumugod na tayo." Parang nakatingin kay Sun Bumi si Yehan.
Nakita ni Sun Bumiyay ang mga apoy ng digmaan sa kanyang mga mata, at sa isang iglap ng sibat sa kanyang kamay, ang itim na tela na tumatakip dito ay agad na napunit. Sa oras na ito, si Yan Lingjiao, na nakikipagpalitan ng apoy sa mga miyembro ng Bloody Hand Hall, ay nakita si Ye Han na dumating dito, at agad niyang dinala ang dalawa sa kanila. Nakita ang isang sugat sa braso ng babae, gusto siyang pag-alitan ni Ye Han ng ilang salita, ngunit sa huli ay nagtiis siya. Narito ka na, masyadong malakas ang mga tao sa loob, hindi makapasok ang aming mga tao. Tumingin si Yan Lingjiao kay Ye Han at galit na sinabi. Hindi mo lang pinansin ang aking mga salita. Tinitingnan ng tahimik na nakayukong ulo ng babae, tinanong ni Ye Han, sino ang namamahala dito? Ako, sabi ng isang maskuladong lalaki na nakasuot ng uniforme ng militar. Tumango si Ye Han sa kanya, at sinabi, susunod, susugod kami ng senior na ito at babasagin ang mga depensa sa loob. Pumili ka ng ilang eksperto na may tumpak na marksmanship at kagalingan upang sumugod, at ang iba ay sumunod, naiintindihan mo ba? Okay, makikinig ako sa iyo. Tumango ang sundalo. Wala silang magagawa sa ngayon, at pagkatapos ay lumingon upang pumili ng mga taong kailangan ni Ye Han. Sa loob ng wala pang isang minuto, higit sa isang dosenang mga master na may mahusay na marksmanship ay handa na. Nakita ni Ye Han na sumulyap kay Yan Lingjiao, sinabi niya sa isang napaka-domineering at hindi mapag-aalinlanganan na tono, nasugatan ka, manatili ka lang dito at huwag kang makisali sa anumang aksyon. Bakit dapat akong makinig sa iyo? Malamig na umikot ang mga mata ni Yan Lingjiao. Kabanata 166. Subukan mong gumalaw ng kaunti. Sinasuman ng tingin ni Ye Han ang babae, at pagkatapos ay nagbaril patungo sa gate ng courtyard ng sabay sa si Sun Bumiyay. Mayroong higit sa isang dosenang mga master ng malamig na armas sa courtyard na ito. Ang mga nakatagong armas na pinaputok ng mga taong ito ay mas malakas pa kaysa sa mga bala, ngunit ang mga ito ay walang silbi para kina Ye Han at Sun Bumiyay. Sa loob ng courtyard, tiningnan ng Black Crow ang gate ng courtyard na may paghamak sa kanyang mukha. Ang mga pulis at sundalo sa labas ay gustong basagin ang courtyard, maliban kung aatake sila ng mabibigat na armas. Narito sila, nagmamay-ari ng kalamangan sa heograpiya. Huwag mo ring isipin na sumugod sa loob gamit ang mabibigat na armas. Black Crow, umatras muna, mukhang na-expose na ang ginawa natin. Tumingin si Iron Leg sa mga pulis na patuloy na nagbabaril sa courtyard na may malamig na mukha, ang kanyang mga kilay ay unti-unting kumunot, nakaharap sa kapangyarihan ng estado. Ito ay isang malaking krimen na, kung patuloy kang lalaban, hindi na sila mapoprotektahan ng Bloody Hand Hall sa oras na iyon. Bukod dito, dahil sa bagay na ito, maaaring mahirap para sa sangay na ito na magpatuloy na umiral. Kapag nalaman ng Hallmaster, maaaring hindi sila makatakas sa parusa kahit na bumalik sila na may mabibigat na regalo. Siyempre, umatras ako, ngunit sinira ng grupong ito ng mga pulis ang walang kamali-mali na bagay. Kinamumuhian ko ito. Unti-unting naging mabangis ang mukha ni Hiya, at ang isang sangay ay nawasak, at dahil sa kanilang dalawa, ang Hallmaster, paano sila mapaparusahan ng basta-basta. Sinabi ni Tyleg, dahil nangyari na ang insidente, ang dapat nating gawin ngayon ay ang ilikas ang grupong tao sa sangay, upang kahit na wala na ang sangay, ngunit narito pa rin ang mga tao, maaaring bigyan tayo ng Hallmaster ng mas magaan na parusa. Kinagat ni Black Crow ang kanyang mga ngipin at sinabi, okay, lumabas na tayo. Tumango si Iron Legs, at malapit ng mag-utos na umatras. Gayunpaman, sa sandaling ito, sa labas ng gate ng courtyard, dalawang itim na anino ang sumugod na parang dalawang itim na ilaw. Ang mga ito ay kasing tapang ng mga tigre. Walang banta sa lahat. Ang isang tao ay may hawak na espada at ang isa ay may hawak na baril. Ang momentum ng pagwawalis ay napakasama. Sa isang iglap, 7 o 8 miyembro ng Bloodhound Hall ang nasweep ng nakakatakot na puwersang ito. Sino? Nagulat si Tyleg nang makita ito, biglang sumugod ang kanyang katawan, tumayo siya mula sa lupa, at sinipa ng diretso si Sun Bumiyay gamit ang isang sipa na may nakakatakot na puwersa. Ha! Tamang-tama, malamig na umungol si Sun Bumi, ang sibat sa kanyang kamay ay lumabas ng marahas, at sa isang ding, ang pilak na sibat sa kamay ni Sun Bumi ay bumangga sa mahabang bakal na binti, at may isang tunog na parang ginto at bakal. Dumating, ngunit matapos hawakan si Sun Bumi ng isang beses, agad na lumipad pabalik ang katawan ni Tyleg sa ere, na mula ang kanyang mukha, at halos masuka ng dugo. Kamatayan. Nang makita na natalo si Iron Leg, naging malamig ang mga mata ng Black Crow, at malapit na niyang salakayin si Sun Bumi, ngunit tumalon sa ere ang katawan ni Ye Han, hinarang siya sa isang iglap, ang kanyang mga mata ay walang pakialam, ang iyong kalaban ay ako.
Ikaw pala. Nakita ng Black Crow si Yehan na nakatayo sa harap niya, at biglang lumitaw ang murderous intent sa kanyang mga mata. Pinangasiwaan ni Yehan ang auction ng natural na jadeite sa auction noong araw na iyon, kaya't natural na kilala ng Black Crow si Yehan. Ako nga, sino ang nagnakaw ng aking mga gamit, at ililigtas ko ang aking buhay ngayon. Naglabas ng isang mahabang dagandong si Yehan, at agad na sinalakay ang Black Crow gamit ang Longquan sword sa kanyang kamay. Umasa ka lang sa batang lalaking ito, panaginip. Nagngisi ang Black Crow, na may murderous intent na malamig, iniwagayway niya ang kanyang kanang kamay, at isang napakatalim na kawit ay agad na hamarang sa Longquan sword ni Yehan. Sa susunod na sandali, ang dalawa ay agad na naglunsad ng isang mabangis na paghaharap. Sa oras na ito, dinala rin ng sundalo ang higit sa 12 ng mga master na may malakas na marksmanship sa courtyard, at nagsimulang magpaputok sa mga miyembro ng Bloody Hand Hall. Ang ilang mga tao ay nasugatan din sa marahas na pag-atake kanina, at ngayon ay binugbog sila ng grupong ito ng mga master na may malakas na marksmanship upang magtago, at sila ay nasa kaguluhan. Nang walang tulong nina Iron Legs at Black Crow, ang mga miyembro ng Bloodhound Hall ay nasugatan at namatay kaagad. Sa lalong madaling panahon, si Yehan na lamang ang natitira na nakikipaglaban kay Black Crow, at si Sun Bumihi na lamang ang natitira na nakikipaglaban kay Iron Legs. Lumabas na kayong lahat. Nang makita ang hindi pangkaraniwang labanan sa pagitan ng apat, agad na inutusan ng sundalo ang lahat ng mga pulis militar na umalis sa courtyard. Sumpa, gusto kong mamatay ka. Nang makita na ang lahat ng kanyang mga tauhan ay natanggal, ang mga mata ng Black Crow ay puno ng murderous intent, at ang kawit sa kanyang kanang kamay ay parang isang nakamamatay na chain hook, na sinasalakay ng paulit-ulit si Yehan, ngunit nakaharap sa pag-atake ng Black Crow, ang espada sa kamay ni Yehan ay kasing bilis at hindi maihahambing, at ang sword energy sa paligid niya ay kumalat sa buong kawalan. Boom! Matapos ang isang marahas na banggaan, umatras ng sabay sina Yehan at Haya, ngunit umatras ng maganda si Yehan, habang si Haya ay mukhang medyo nahihiya. Sa mga tuntunin ng kaharian, siya ay kapareho ni Yehan, parehong nasa gitnang yugto ng kaharian ng paglilinang, ngunit sa mga tuntunin ng pagiging epektibo sa pakikipaglaban, mayroon pa ring puwang sa pagitan niya at ni Yehan, hindi pa banggitin, mayroon pa ring matalim na magic weapon si Yehan tulad ng Longquan sword sa kanyang kamay. Paano ka nang ahas na magnakaw ng aking mga gamit ang maliit na kakayahang ito? Tinitingnan ng Black Crow, malamig na ngumiti si Yeleng, itinaas ang Longquan sword sa kanyang kamay, at itinuro ito ng pahilig sa langit. Sa isang iglap, isang napakatalim na puwersa ang lumabas mula sa Longquan sword, at ang nakakatakot na umuungal na tunog ng sword energy sa paligid ng kawalan ay naging mas marahas. Ang alikabok na lumilipad sa lupa, ang ilang pinong alikabok ay agad na hinayla ng puwersang ito, na bumubuo ng isang buhawi at nagwawalis patungo sa langit. Tinitingnan mula sa malayo, ang eksena na ito ay napakaganda, at ang eksena na iyon ay parang kapangyarihan ng kalikasan. Sa sandaling ito, pinapanood ng mga pulis militar na nakapalibot sa courtyard ang eksena na ito sa labas, ang kanilang mga ekspresyon ay nagulat, ang dalawang tao sa loob ay napakamalakas, parang nanunood sila ng martial arts movie, hindi ka panipaniwala. Sa katotohanan, ang ganitong tunay na martial arts master, hindi pa nila nakita sa kanilang buhay, at lahat sila ay nakatitig ng malapad ang kanilang mga mata. Tinitingnan din ni Yan Lingzhou ang eksena na ito na may komplikadong mga mata. Ang antas ng lakas ng lalaki ay lumampas sa kanya ng ilang antas. Nang una niyang makilala si Yehan, maaari pa rin siyang makipagsabayan kay Yehan, ngunit ngayon, siya ay napakahusay. Yin Yang Liang Yi swordsmanship. Sa courtyard, lumabas si Yehan na may hawak na espada. Bigla, ang espada sa kanyang kamay ay tumagos sa kawalan na parang kidlat at bumagsak patungo sa Black Crow. Ang nakakatakot na kapangyarihan ng pagpatay ay naging mas matindi, napakasama, ngunit malambot tulad ng tubig, hindi ito masisira maliban kung masisira ito ng isang malakas na puwersa. Gayunpaman, nakaharap sa espada ni Yehan, paano ba makakakuha ng lakas ang Black Crow upang masira ito? Napapalibutan ito ng hiblang ito. Roar! Ang Soul Lokeng Hope. Nagulat ang Black Crow. Nagulat siya sa napakalakas na lakas ni Yehan. Nakaharap sa espadang ito, pinakawalan niya ang lahat ng lakas sa kanyang katawan, at ang kanyang walang hanggang mabangis na mga kuko ay nagbago sa hindi mabilang na mga pag-atake. Mga after image, sa buong kawalan, ay parang matatalim na kuko ng masasamang espiritu, nakakatakot at nakakatakot. Kabanata 167. Chi 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 chi. Matapos ang isang paghaharap, sa wakas ay nabigo ang Black Crow na harangan ng espada ni Yehan. Ang espadang iyon ay walang awa na sumire sa kanyang nakamamatay na kawit.
Ang nakakatakot na matalim na sword energy ay bumagsak sa kanya, agad na nagpakita ng matatalim na marka ng espada, nagspray ng dugo sa lahat ng dako, at umatras ang buong tao. Saan ka pupunta? Sa oras na ito, nakita ko ang Iron Leg na nakikipaglaban kay Sun Bumii. Nang makita na parehong napakalakas ni Yehan at Sun Bumii, agad siyang nagpakita ng napakabilis na body skills. Nang sipa ng kanyang bakal na binti ang pader, ang kanyang buong katawan ay parang dapeng, sumugod siya palabas, at nang makita niyang tumatakas si Tyleg, natural na sinundan siya ni Sun Bumiet. Nang makita na tumatakas ang Iron Leg, natural na gustong tumakas ang Black Crow, ngunit paano siya hahayaan ni Yehan na makuha ang kanyang nais? Sa isang hakbang, ang kanyang katawan ay hindi mapipigilan na parang isang ipo-ipo, at ang Long Quan Sword sa kanyang kamay ay parang isang shooting star. Pinilit ang Black Crow na kakatapos lang tumayo, maaari lamang siyang umiwas ng nahihiya, nang walang lakas na lumaban. Sumpa, alam mo ba kung ano ang mga kahihinatnan kung lalaban ka sa akin? Nakaramdam ng takot ang Hey Crow nang mapilitan siya ni Yehan, at wala na siyang lakas na lumaban. Ikasyam na ranggo sa 10 nangungunang general sa Han Hall, hindi siya nakaramdam ng walang lakas laban kina Yan Yudao Gonfei, na ika-7. Ang binata sa harap niya ay nagdulot sa kanya ng takot. Dahil nang ahas akong salakayin ka, sa tingin mo ba matatakot ako sa bloody Han Hall mo? Tumawa si Yehan, at agad na nagwawalis ang Long Quan Sword. Ang nakakatakot na sword energy ay naging isang hindi nakikitang hangin, at ang katawan ng Black Crow ay nasweep na parang tinamaan ng kidlat, nagsuka ng dugo, na parang malubhang nasugatan, kumikislap ang kanyang mga mata, mayroong isang hitsura ng pagkamangha, dahil sa sandaling ito, ang espada ni Yehan ay tumusok ng diretso patungo sa kanyang katawan. Dapat mamatay. Sa isang malamig na sigaw, ang espada sa kamay ni Yehan ay walang awa na tumusok sa katawan ng Black Crow. Patayin mo ako, magbabayad ka. Tiningnan ni Black Crow si Yehan na may mabangis na ekspresyon. Walang pakialam na sinabi ni Yehan, kahit na magbabayad ka, hindi mo na ito makikita. Matapos ang pagsasalita, biglang hinaila ni Yehan ang Long Quan Sword, at isang duguan na araw ang lumabas. Yumuko ang ulo ng Black Crow at bumalik sa mga bisig ng Diyos ng kamatayan. Matapos patayin ang Black Crow, agad na tumakas si Yehan sa courtyard at sumugod patungo sa direksyon kung saan hinabol ni Sun Bumiet si Tyleg. Kahit na hindi mahirap patayin si Tyleg gamit ang lakas ni Sun Bumi, nagpasya pa rin si Yehan na iwasan ang mga aksidente. Gusto niyang pumunta at tingnan ng personal. Nang makita si Yehan na dumadaan sa itaas na parang isang ibon, nagulat ang mga tao sa labas ng courtyard. Ano ang isang master ng paglipad sa mga bubong at pader? Ito nga. Ang galing. Maraming tao ang nagtaas ng kanilang mga ulo at nagsabi na may paghanga. Sige, pumasok sa courtyard, at linisin ang battlefield. Natapos na ang labanan sa loob, kumaway ang sundalo, at agad na pinangunahan ang mga tao sa courtyard. Sa oras na ito, nahabol na siya ni Yehan sa isang ilang. Sa oras na ito, bumalik din si Sun Bumi mula sa kabilang panig. Senior, kumusta na? Lumapit si Yehan at nagtanong. Huwag kang mag-alala, patay na siya. Iniling ang sibat sa kanyang kamay si Sun Bumi. Sinabi ni Yehan, salamat senior sa bagay na ito ngayon. Tumawa si Sun Bumi at sinabi, dahil napili kong magsanay sa mundo, handa na akong makisali sa mga alitan. Ang aktwal na pakikipaglaban ay magpapabilis sa pagpapabuti ng aking lakas. Kung talagang gusto mong pasalamatan ako, maraming magagandang alak sa iyong bahay. Ipadala mo lang sa akin. Ngumiti si Yehan at sinabi, ano ba ang mahirap doon? Senior, gusto mong magpatayo ng winery para sa iyo. Matapos ang pagsasalita, nagtinginan ang dalawa at ngumiti, na parang nakalimutan na ang kanilang pagkakaibigan, at bumalik sa courtyard. Ang mga tao sa loob ay naglilinis pa rin ng battlefield sa sandaling ito, ngunit nang makita nilang bumalik sina Yehan at Sun Bumi, nagtinginan ang lahat na may paghanga. Tinitingnan sila, ang mga malalakas na tao ay iginagalang saan man sila naruroon, lalo na ang mga may malakas na lakas ng militar. Sa oras na ito, lumapit si Yan Lingzhou kay Yehan na may isang pilak na kahon, ibinigay sa kanya ang kahon sa kanyang kamay, at sinabi, ang mga bagay na gusto mo ay nasa loob, buo. Tumango si Yehan, pagkatapos ay tiningnan niya ang sugat sa braso ni Yan Lingzhou at sinabi, nasaktan ka, gusto mo bang tulungan kitang ayusin ito? Nang marinig ito, namula ang mukha ni Yan Lingzhou, at agad niyang naisip ang paggamot ni Yehan sa kanyang sakit noong nakaraang pagkakataon, at sumulyap siya sa kanya, asikasuhin mo ito para sa akin, mas mabuti kung gagawin ko ito sa aking sarili. Nang marinig ito, nahihiyang ngumiti si Yehan, natural niyang narinig ang kahulugan sa likod ng mga nakakaakit na salita ni Yan Ling.
Sa oras na ito, lumapit ang sundalo at inilahad ang kanyang kamay kay Yehan at sinabi, "Kapatid, kumusta? Ang pangalan ko ay Tang Bing, talagang kamangha-mangha ang iyong mga kasanayan." "Salamat." Ngumiti si Yehan, "Ang pangalan ko ay Yehan, at iiwan ko sa iyo ang bagay na ito dito, ngunit sana'y mapanatili itong lihim ang nangyari ngayon." "Kapatid Ye, huwag kang mag-alala, ipapaliwanag ko." Sabi ni Tang Bing. Matapos maayos ang bagay dito, inihatid ni Yehan si Sun Bumi palayo at umalis, at nais niyang ipadala ang piraso ng natural na jadeite kay Joe Yuner upang mapanatag ang kanilang mga isipan. Kabanata 168. Una, ipinauwi ni Yehan si Sun Bumi sa kumpanya ni Joe Yuner, at ngayon ay ilang tao na ang naghihintay sa kanyang pagbabalik sa opisina. Nang makita ang pagbabalik ni Yehan, agad na tumakbo si Joe Yuner patungo sa kanya. Pagkatapos hawakan ito, nakahinga siya nang maluwag nang makita na walang sugat sa katawan ni Yehan. "Hoy, kapatid na Yuner, kahit na gusto mong makipaglandian kay Hanzi, hindi mo kailangang magmadali, nanunood pa rin kami." Ngumiti si Tang Haibin mula sa gilid, na agad na nagpa-blush kay Joe Yuner. Si Zhou Mingshan ay nasa kanyang ulo, kumatok pataas at pababa, at sinabi na may nakatitig na mga mata, "Ikaw na bata, masyadong matanda ka na, magmadali kang maghanap ng manugang para sa batang iyon na si Tang Jiangwo." "Oo, oo, Lolo Joe." Ang kawawang yang Master Tang ay maaari lamang tumango at yumuko sa pagsang-ayon ng humarap kay Zhou Mingshan, ngunit tiningnan niya si Mo Shu mula sa sulok ng kanyang mata, at may lamang sa tinging iyon, ngunit nang si Mo Shu nang mapansin ni Shu na ang kanyang tingin ay nakatingin sa kanya, itinapon ng lalaki ang kanyang ulo sa gilid ng walang lakas ng loob. Sa oras na ito, tiningnan ni Zhou Mingshan si Joe Yuner na nakayakap pa rin kay Yehan at umubo ng malakas, at sinabi na may madilim na mukha, "Babae, ayos lang, hayaan mong umupo ng mabilis si Yehan." Matapos magsalita, tiningnan muli ni Zhou Mingshan si Yehan. Tinanong ni Yehan, "Yehan, kumusta ka? Hindi ka ba nasugatan o nagkaroon ng anumang aksidente?" Inilagay ni Yehan ang kulay pilak na puti sa coffee table, umupo at sinabi na may ngiti, "Guro, kumuha ka lang ng isang kahon, napakasimple, paano magkakaroon ng anumang aksidente?" Simple. Walang naniwala sa kanyang mga salita dahil naamoy ng lahat ang mahinang amoy ng dugo mula sa kanyang katawan na hindi pa nawawala. Sinabi ni Zhou Mingshan, "Okay, hanggat ayos ka, Yuner, dapat mong alagaan ng mabuti ang esmeraldang ito mula ngayon, at huwag kang magkaroon ng anumang aksidente." Tumingin si Zhou Mingshan kay Joe Yuner. Tumango si Joe Yuner, at sinabi, "Naiintindihan ko, Lolo, mag-aanyaya ako ng mga pinakamakapangyarihang eksperto upang muling ayusin ang ligtas, at mas mabuti kung ang alarm system ay konektado sa istasyon ng pulis, upang kung sakaling may mangyari, ang istasyon ng pulis ay darating sa lalong madaling panahon." Mabuti iyon. Tumango si Joe Mingshan. Ang Phoenix Spreading Wings ay ang kanyang paboritong obra. Kung ninakaw ito, hindi siya makakapayag. Nang makita na tapos na ang negosyo, inikot ni Young Master Tang ang kanyang mga mata at agad na sinabi, "Hanzi, medyo marami ang mga tao ngayon, bakit hindi tayo magkakasama mamaya?" Sinumulan siya ni Yehan, at nang makita niya na patuloy na nakatingin ang lalaking ito kay Mo Shu, agad niyang naintindihan na, dahil gusto rin niyang magtanong tungkol sa pagbubukas ng klinika, kaya sinabi niya, "Okay, ikaw pumili ka ng lugar, tandaan na tawagan si kapatid Lin mamaya." "Sigurado, ako ang bahala, Hanzi, bakit hindi ka pumunta sa iyong bahay dahil ang kasanayan ng iyong kapatid ay medyo maganda, hehe." Nang marinig ito, binigyan ni Yehan ang lalaking ito ng isang tingin ng paghamak. Gusto niyang ligawan ang mga babae at gusto pa niyang maging chef ang kanyang kapatid, ngunit hindi tumanggi si Yehan. Maraming babae sa pamilya, at mas masaya silang magkasama. Si Zhou Mingshan ay isang matandang lalaki, nakita rin niya ang iniisip ni Tang Dashao, at agad nang ngumiti, "Ikaw na bata ay isang lasenggo, wala kang pakialam sa pag-inom, tama lang, hindi ko pa nakikita si Little Ching Cheng ng ilang sandali, sasama ako sa iyo." Nang marinig ito, namula si Young Master Tang. Medyo naguluhan sina Joe Yuner at Mo Shu. Hindi nila maintindihan kung ano ang pinag-uusapan ng mga taong ito. Gayunpaman, ang ganitong uri ng bagay ay hindi pa maipaliwanag sa kanila sa ngayon. Alas 5 na ng hapon, at pagkatapos noon, nagmaneho ang lahat patungo sa bahay ni Yehan. Hindi plano ni Mo Shu na pumunta dahil hindi niya kilala si Yehan, ngunit sa pilitang hinayla siya ni Joe Yuner sa kotse.
Pagbalik sa bahay, nang makita na dinala ni Yehan ang napakaraming panauhin, agad na nagsaya si Ye Qing, at hinayla si Zhou Yuner upang magkwentuhan tungkol sa relasyon sa pagitan ng mga kapatid. Niyakap ni Xiao Qingcheng ang maliit na tigre na parang isang buhay na kayamanan at nag-ingay sa gitna ng mga tao, na ginagawa itong unang pagkakataon na nakita nila ang isa't isa. Kahit na si Mo Shu, na nakakita sa kanya, ay nagustuhan siya ng husto. Qingcheng, halika ka rito ng mabilis at hayaan mong yakapin ka ni Lolo Zhou. Nang makita ang maliit na Qingcheng na parang isang buhay na kayamanan, natuwa si Zhou Mingshan. Masunaring tumakbo si Xiao Qingcheng sa kanyang mga bisig at umupo, hawak ang balbas ni Zhou Mingshan gamit ang isang kamay at sinabi, Lolo Zhou, tumubo na naman ang iyong balbas, pwede bang punitin ni Qingcheng para sa iyo? Oh, ang aking maliit na mahal, hindi ito katanggap-tanggap. Madilim ang mukha at may mapait na ngiti na sinabi ni Zhou Mingshan. Qingcheng, huwag kang magkagulo. Sinasuma ng tingin ni Yehan ang babae, na naglabas ng kanyang dila sa kanya, ngunit masunurin siya, hindi pa rin siya naglakas loob na hindi makinig sa mga salita ni Yehan. Matapos umupo at magkwentuhan ang lahat ng ilang sandali, nagsimulang abala ang ilang babae sa kusina, ngunit si Mo Shu ay isang standard na cook, hayaan siyang pumasok sa kusina, ano ang asin, ano ang chicken essence, ano ang suka, ano ang hindi niya alam kung toyo ba iyon, kaya tumakas siya ng desperado at umupo sa sofa kasama sina Yehan at ang iba pa. Nang makita si Mo Shu na lumabas, agad na lumiwanag ang mga mata ni Young Master Tang. Nang makita siyang ganyan, palihim na ngumiti si Yehan at sinabi, Well, hi Bin, lalabas ako para maglakad-lakad, makipag-usap ka kay Miss Mo ng ilang sandali. Huwag! Nang marinig na aalis si Yehan, agad na kinabahan si Young Master Tang, at dali-daling hinayla siya upang umupo, mukhang medyo hindi mapakali, hindi katulad ng kanyang karaniwang walang takot na personalidad, muli siyang hinamak ni Yehan sa kanyang puso, sumpa, ayaw mong magbigay ng mga pagkakataon para sa iyo. Nang marinig ni Mo Shu ang pag-uusap ng dalawa, hindi niya sila pinansin. Kumuha siya ng isang magazine sa mesa at binasa ito. Mukhang hindi siya malapit sa mga estranghero. Matapos basahin ito, nawala ang lakas ng loob ni Young Master Tang. Oo, mas gusto mo ang isang tao, mas kinakabahan ka kapag nakaharap sa kanya, at mas hindi ka sigurado sa iyong puso. Ganito si Young Master Tang sa oras na ito. Napailing si Yehan ng walang salita, ang lalaking ito ay karaniwang napakatalas ng loob, ngunit ngayon ay napakaduwag, wala ng ibang paraan, upang matulungan ang lalaking ito, maaari lamang magsalita si Yehan para sa kanya, well, mismo, gaano ka katagal nakakakilala kay Yuner? 5 o 6 na taon na, at magkaklase kami ni Yuner sa kolehiyo. Walang pakundangang sumagot si Mo Shu habang tinitingnan ang magazine. Matagal na pala, makikita na napakaganda ng relasyon ninyo ni Yuner. Matapos magsabi ng isang bagay ng walang pakialam, nagpatuloy si Yehan, mismo, ilan taon ka na ngayong taon? Mushu, 24. Kabanata, 169. Yehan? Oh, 24, hindi naman masyadong bata. Yehan? Mismo? May boyfriend ka ba? Mushu, wala. Yehan? Kung ganoon, hindi ko alam kung ano ang iyong mga pamantayan sa paghahanap ng boyfriend. Nang marinig ang mga tanong na ito mula kay Yehan, biglang ibinaba ni Mo Shu ang magazine sa kanyang kamay, tumingin ng diretso sa kanya, at nagtanong, bakit? Tinanong mo ako ng napakaliwanag, gusto mo ba akong ligawan? Nang marinig ito, agad na nasamid si Yehan, at umubo ng malakas ng 2 beses. Sumpa, masyadong maraming tanong ang kanyang tinanong, at ngayon ay mali ang kanyang pagkakaintindi. Saan ba ako gustong manligaw sa iyo? Malinaw na ang lalaki sa tabi ko ang may pagnanasa ngunit walang lakas ng loob, okay. Madilim ang mukha ni Zhou Mingshan, niyakap niya si Xiao Qingcheng at binigyan si Yehan ng isang masamang tingin. Sinabi ng batang ito ang ganito sa harap niya, sinadya ba niyang iparamdam sa kanya na masama, kahit na alam niyang tinutulungan ni Yehan si Tang Yang Master, ngunit duda siyang makikipagbulo ulit ang batang ito sa mga babae. Ahem. Nang marinig ang sinabi ni Mo Shu, agad na umubo ng 2 beses si First Young Master Tang na may madilim na mukha. Ito ang babaeng gusto niya. Nahihiyang ngumiti si Yehan at sinabi, mismo, mali ang iyong pagkakaintindi. Umaasa rin akong isang maling pagkakaintindi ito dahil hindi ka ang tipo ko. Binigyan ni Mo Shu si Yehan ng isang tingin ng paghamak at nagpatuloy sa pagbabasa ng magazine sa kanyang kamay. Sipa ni Yehan si Young Master Tang sa ilalim ng mesa, upang matulungan ang lalaking ito, hinamak siya ng babaeng ito. Ito ang katapusan ng isang maliit na katatawanan.
Wala namang lakas ng loob si Yang Master Tang, at hindi na rin tumulong si Yehan, upang hindi siya madamay, ngunit sa sandaling ito, dumating si Lin Bomo at sinira ang nakakahiyang kapaligiran. Kapatid Lin, narito na kami, mangyaring umupo. Tumango si Lin Bomo, at pagkatapos ay binati si Zhou Mingshan. Nang makaupo, sinabi niya, Hanzi, narinig kong ninakaw ang alahas ng kapatid na Yuner, kumusta na, naayos na ba? Kakalabas lang ni Lin Bomo tungkol sa bagay na ito, tumango si Yehan at ngumiti, naayos na, sa pamamagitan ng paraan, kapatid Lin, kumusta na ang pag-aasikaso mo sa bagay sa medical center? Ang pagbubukas ng museo ay naantala ng matagal. Ngumiti si Lin Bomo at sinabi, si Haibin at ako ay abala sa nakaraang 2 araw, at sa tulong ni Ginoong Liu, handa na ang lahat ngayon, hanggat pipili tayo ng isang masayang araw, maaari nating gawin ang seremonya ng pagbubukas. Tumingin si Yang Master Tang kay Yehan sa sandaling ito, at sinabi, sinasabi ko sa iyo, Hanzi, si Lao Lin at ako ay abala sa iyong medical clinic. Huwag mong kalimutan ang ipinangako mo sa amin noong nakaraang pagkakataon, bata. Tiningnan ni Yehan ang lalaking ito, at sinabi na may ngiti, alam kong pagod si Yang Master Tang, kaya huwag kang mag-alala, kung mayroon kang anumang kahilingan, tanungin mo lang. Hoy, magandang kaibigan ito. Pinaliit ni Yang Master Tang ang kanyang mga mata at ngumiti, ang kanyang mukha ay parang isang chrysanthemum. Tumingin si Zhou Mingshan kay Yehan at sinabi, Yehan, sa tingin ko ang pagbubukas ng medical center ay maaari ring gawin sa ika-17 ng buwang ito. Magandang araw iyon, at kapag dumating na ang oras, mag-imbite ng ilang kaibigan upang mag-enjoy. Tumango si Yehan, at sinabi, pareho rin ang aking ideya, pumunta tayo sa ika-17, may 5 araw pa, at sapat na ang paghahanda para sa ibang bagay. Matapos talakayin ang pagbubukas ng medical clinic, tumakbo si Yehan sa villa ni Sun Bumie at tinawagan siya. Tumawag siya ng isang 60 taong gulang na lalaki mula sa isang malalim na bundok at lumang kagubatan, at paborito siya ng iba upang samahan siya. Medyo nagsisisi si Yehan sa pagbugbog at pagpatay. Matapos ay notify si Sun Bumie, naglakad-lakad si Yehan sa villa ni Yan Lingjiao, ngunit hindi pa siya nakakabalik. Nang maisip ito, maaaring nasa istasyon ng pulis pa rin si Yan Lingjiao ngayon dahil sa isang malaking pangyayari na nangyari ngayon, manatili dito. Alas 7 ng gabi, nagtipon ang lahat sa paligid ng isang mesa upang kumain at magkwentuhan. Sa tulong ng alak, naglakas loob ng magsalita si Yang Master Tang kay Mo Shu ngayon, ngunit si Mo Shu, na malamig ang ugali, ay hindi gaanong nagbigay pansin sa lalaking ito, na nagpa-depress sa kanya ng mahabang panahon. Hinawakan ni Yehan si eldest Yang Master Tang, at sinabi na may ngiti, iyon ay isang suntok. Sumpa, medyo marunong ka naman, kaya hindi mo kaya ang suntok na ito. Kung ganoon, ano sa tingin mo? Uminom ng alak si First Yang Master Tang at sinabi ng malungkot. Ano pa ang magagawa ko? Habulin mo ng husto. Ang isang lalaki ay humahabol sa isang babae sa kabila ng isang bundok. Hanggat umakyat ka sa bundok na ito, natatakot ka ba na hindi mo mayayakap ang isang kagandahan? Tagumpay, makikinig ako sa iyo. Uminom ng isa pang lagok mula sa kanyang baso si First Yang Master Tang, hahawakan ko ang pagkakataon na ihatid siya pabalik kapag nagsabi ako ng isang bagay, kapatid, magdedesisyon na ako sa babaeng ito. Tiningnan ng may pagpapahalaga ni Yehan ang lalaking ito. Kahit na naging napakaduwag ang lalaking ito nang humarap kay Mo Shu, hindi naman masama ang kanyang kamalayan. Matapos ang hapunan, umuwi ang lahat. Hindi alam ni Yang Master Tang kung anong paraan ang kanyang ginamit upang dalhin ang malamig na babaeng ito, si Mo Shu, sa kotse. Pinapanood ang pagmamaneho ng lalaking ito na parang hangin i-shoot ito, natatakot ako na ang kanyang puso ay nagagalak na sa sandaling ito. Kabanata 170. Siyempre, ipinauwi rin ni Yehan sina Zhou Mingshan at Zhou Yuner sa kotse. Sa katunayan, alam na ng lahat ang relasyon sa pagitan niya at ni Zhou Yuner ngayon. Matapos maayos ang lahat, ang pag-uwi sa kanyang babae araw-araw ay medyo nakakaramdam ng hindi komportable kay Yehan. Matapos ihatid sina Zhou Mingshan at Zhou Yuner sa bahay, pumasok si Yehan at umupo roon ng ilang sandali bago nagmaneho palayo. Ngunit sa pag-uwi, biglang tumunog ang telepono ni Yehan. Kinuha ni Yehan ang telepono at nakita na isang babaeng nagngangalang Hofeng ang tumatawag sa kanya. Hehe, ano ba ang problema? Miss Hofeng, namimiss mo ba ako pagkatapos ng ilang araw? Ngumisi si Yehan.
Umalis ka na. Sa kabilang dulo ng telepono, hinimas ni Wolfgang ang kanyang noo at pinagalitan siya, at nagpatuloy, sabi ko, ikaw na bastardo, maaari ka bang kumalma para sa akin, matagal lang akong nawala, at nag-provoke ka na naman ng susyutang, talaga bang sa tingin mo ay isang pusa ka at may siyam na buhay? Nagsindi ng sigarilyo si Yehan para sa kanyang sarili, at pagkatapos ay sinabi ng dahan-dahan, mabilis kayong nakakuha ng balita, ngunit dahil alam ninyong pinatay ko ang mga tao mula sa Bloodhound Hall, dapat ninyong malaman kung bakit ko ginawa iyon. Hindi ba kaya mong mag-isip ng isang mapayapa na solusyon, bastardo? Mapait na ngumiti si Wolfgang, ikaw na maliit na bastardo ay nag-provoke lang ng Chanson Society ilang panahon na ang nakararaan, at ngayon ay nag-provoke ka na ng susyutang, kung ang dalawang ito ang mga puwersa ay nagbibigay sa iyo ng problema, kahit na mapanatili ka namin sa oras na iyon, naisip mo na ba ang ibang mga tao sa paligid mo? Nang marinig ito, natahimik si Yehan, at ang mga salita ni Wolfgang ay nagising sa kanya ng kaunti. Ang mga tao sa paligid niya, sina Ye Qing, Zhou Yuner, Zhao Yuyo, Xiao Qingcheng, Tang Dashao, Lin Bomo, ay lahat ay may kaugnayan sa kanya. Ang pinakamalapit na mga tao upang pumunta, kung ang mga taong ito ay masangkot dahil sa kanya, hindi na magiging maginhawa si Yehan sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Walang gustong sakta ng mga tao sa paligid ko. Huminga ng malalim si Yehan at sinabi sa isang malamig na boses. Huminga si Huafeng, kalimutan mo na, nangyari na ito at maaari mo nang alagaan ang iyong sarili. 2 sa 10 nangungunang general ang namatay sa Shanghai City, at hindi madaling susuko ang mga tao mula sa susyutang. Gayon din, nakuha ko ang balita na ang mga tao mula sa Chanson Society ay pumasok sa Shanghai City, narito ka, mag-ingat ka, marahil ang mga taong ito ay para sa iyo. Nang marinig ito, kumunat ang noo ni Yehan, at ang mga tao mula sa Chanson Society ay talagang dumating sa Shanghai City. Matapos ibaba ang tawag ni Huafeng, medyo naiinis si Yehan. Nang hindi namamalayan, dinala niya ang sasakyan sa pampang ng Ilog Wangpo kung saan siya unang nakipag-usap kay Huafeng. Walang tao rito sa gabi. Nakatayo sa tabi ng ilog, tinuskos ni Yehan ang kanyang noo na may ilang pananakit ng ulo, kumuha siya ng sigarilyo mula sa kanyang bulsa at tahimik na naninigarilyo mag-isa. Ngunit bigla, sumulyap si Yehan mula sa sulok ng kanyang mata, at isang itim na anino ang biglang kumikislap sa dilim 10 metro ang layo mula sa kanya. Sino? Sa isang paggalaw ng figure ni Yehan, agad na tumilapon ang pinag-initan na sigarilyo sa kanyang kamay patungo sa itim na anino. Agad pagkatapos, sumunod ang figure ni Yehan at sinuntok ang itim na anino ng isang suntok. Sa isang pagsabog, nagsuntukan sina Yehan at ang tao sa dilim na may nakakatakot na puwersa, na parang isang marahas na ipo-ipo, ang katawan ni Yehan ay agad na umatras ng paulit-ulit, at isang hitsura ng pagkamangha ang kumikislap sa kanyang mga mata, kulay. Matapos suntukin ng lalaki sa dilim, paulit-ulit na umatras ang katawan ni Yehan sa lupa. Napakamalakas ng lakas ng lalaki sa kabilang panig, hindi bababa sa isang antas na lampas sa kanya, at ang isang random na suntok ay maaaring itulak siya pabalik. Hindi maiwasang kumislap ang isang hitsura ng pagkagulat sa mga mata ni Yehan. Gayunpaman, habang umatras si Yehan, nakita niya ang isang bibig ng dugo na biglang lumalabas mula sa itim na figure na may isang wow, at ang kanyang katawan ay medyo nanginginig. Yehan, ako ito. Medyo malilimutin ang boses ng tao sa dilim, malinaw na malubhang na sugatan. Gayunpaman, hindi niya naisip ni Yehan na siya ang nakasakit sa taong ito. Matapos marinig ang boses, lumiwanag ang kanyang mga mata, ikaw ba? Kapatid Zhao. Kahit na malilimutin ang boses ng tao sa dilim, nakilala pa rin ni Yehan ang kanyang pagkakakilanlan. Dahan-dahang lumabas si Zhao Hengtian mula sa madilim na lugar. Sa ilalim ng pag-iilaw ng lampara sa kalsada, medyo mapotla ang kanyang mukha, at ang kanyang damit ay natatakpan ng ilang butas ang nasira. Nang makita na si Zhao Hengtian nga ito, agad na lumapit si Yehan at nagsabi ng may pagkagulat, kapatid Zhao, sa wakas ay lumitaw ka, saan ka ba nagpunta sa lahat ng oras na ito? Ngunit tinitingnan ng maputlang mukha ni Zhao Hengtian, agad na kumunat ang noo ni Yehan, kapatid Zhao, nasugatan ka, ano ba ang nangyari? Umiling si Zhao Hengtian, sumulyap siya kay Yehan, at sinabi ng medyo pagod, mahirap ipaliwanag, pero na, pumunta muna tayo sa iyong sasakyan, at pag-uusapan natin ito mamaya. Pagkatapos ay dumating ang dalawa sa sasakyan. Matapos masuri ni Yehan ang pinsala ni Zhao Hengtian, mas lalong kumunat ang kanyang mga kilay. Malubha ang pinsala ni Zhao Hengtian, at ilang meridian sa kanyang katawan ang nasira. Siyempre, hindi ito binibilang. Ano, mas seryoso ang pagkasira ng dantian ni Zhao Hengtian.
Hindi nakakagulat na nagsuka siya ng dugo nang harapin siya kanina. Sa sobrang seryosong pinsala, napakahirap para kay Zhao Hengtian na magtiis hanggang ngayon. Sinabi ni Yehan, "Kapatid Zhao, malubha ang iyong pinsala. Dapat kitang gamutin ng may acupuncture sa lalong madaling panahon. Kung masyadong matagal, natatakot akong maapektuhan ang iyong paglilinang." Pagod na tumango si Zhao Hengtian. Ito ang dahilan kung bakit siya bumalik sa Shanghai City. Kung hindi dahil sa malubhang pinsala, hindi na siya babalik para hanapin si Yehan. Sa mga taong kilala niya, si Yehan lang ang may kakayahang pagalingin siya. Agad na pinatakbo ni Yehan si Zhao Hengtian sa villa kung saan nakatira si Sun Bumiay. Sa sandaling ito, nagmumuni-muni pa rin si Sun Bumi sa bakuran, at nang makita niyang nagmamaneho si Yehan, agad siyang nagising, at pagkatapos ay nang makita niya si Zhao Hengtian na tinulungan palabas ng sasakyan ni Yehan, nanigas ang mga mata ni Sun Bumi. "Zhao Hengtian, sino ang nakasakit sa iyo ng husto?" "Old Sun? Huwag kang mag-alala, hindi pa siya mamamatay." Pinilit ngumiti si Zhao Hengtian kay Sun Bumi, at sinabi ni Yehan, "Senior Sun, malubha ang pinsala ni kapatid Zhao, dapat ko siyang gamutin kaagad, mangyaring tingnan mo sa labas." Tumango si Sun Bumi at sinabi, "Pumasok ka na, babantayan ko sa labas, sino mang gustong pumasok ay dapat natapakan ang aking patay na katawan." Pagkatapos, dinala ni Yehan si Zhao Hengtian sa villa, at nagsimulang gamutin siya ng magkasama gamit ang siyam na upper door acupuncture at lower 3-needle acupuncture, ngunit ang pinsala ni Zhao Hengtian ay maaari lamang pigilan na lumala ng acupuncture. Kapag gumaling na siya, kailangang ubusin ni Yehan ang kanyang spiritual energy upang gamutin siya. Ang spiritual energy sa katawan ni Yehan ay may malakas na epekto sa pag-aayos,